Nagbigay ng proposal ang Pangulo matapos maglabas ng mga desisyon ang Korte Suprema sa mga issue ng abortion, higher education at federal regulatory power. Una sa nais ng presidente ay tanggalin ang lifetime appointments ng mga miyembro ng Supreme Court at gawin lamang na 18 years ang limit nito. Maghahalal din ang Pangulo ng bagong hukom kada 2 taon na magsisilbi ng 18 taon. Pangalawa ay ang binding code of conduct sa korte kung saan kailangang ihayag ng mga hukom ang mga regalo, umiwas sa gawaing politikal at hindi sumama sa mga kasong mayroon silang conflict of interest, kabilang ang kanilang mga asawa. Ang ikatlong reforma naman ay isang pag-amyenda sa konstitusyon na walang presidente ang immune sa prosecution para sa mga krimeng nagawa habang nasa pwesto. Ito ang sagot ng presidente sa ruling ng Supreme Court na hindi maaaring usigin si Trump sa mga ginawa nito sa White House. Mangangailangan ang mga ito ng aksyon mula sa Kongreso ang naunang 2 reforma kaya maaaring hindi ito maipatupad bago siya umalis sa pwesto sa Enero. Malaki rin ang kailangan gawin para amyendahan ang konstitusyon at kailangan ng suporta ng 2/3 sa White House at Senate o ng state legislature. Kailangan din itong ratipikahan ng 3/4 sa state legislature. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon.